Hello po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Muli po ay naririto tayo upang tayo ay magpahayag ng mga ating pong nalalaman at nakikita sa social media. At tayo rin po ay magpapahayag ng mga verses sa ating pong banal na kasulatan. Kasi po kanina habang ako po ay nagtitingin-tingin sa Facebook, may nakita po akong post na parang nakakot na aking attention. Na ito po kasi ay tungkol sa nangyaring scamdemic. Yung nangyari dun sa dating pandemya. Na parang nababalitaan ko rin po na gusto na namang parang may niluluto na naman itong Department of Health at saka itong World Health Organization. Na alam naman po natin itong mga ahensya nito talagang mga sinungaling. Paano ko po hindi nasabing mga sinungaling yung mga ahensya na yan? Hindi nyo po ba nakita yung mga nangyari na nung nakaraang pandemya na niloko nila yung milyon-milyong mga tao worldwide? O ano po nangyari? Na ang sabi nila, kaligtasan daw ay ang baksin. Totoo ba na talagang naging kaligtasan ng baksin? Kaya nga po, ito yung sinasabi natin, tandaan nyo po, walang ibang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan, kundi ang ating Panginoon at ang ating dakilang Ama. Kaya nga po nung bago dumating yung COVID-19 na yan, iminensahe po dito yan sa amin at ayon po sa mga banal, partikular na po sa ating Ama at sa ating pong kagalang-galang na San Miguel Arcangel, na talaga pong pinahayag po niya sa amin na wala daw pong magpapabakuna. Kaya lang po, ito po yung sinasabi namin sa inyo na porke hindi po kami mga kilala, hindi kami mga tanyag na tao, at hindi rin kami, yung sinasabi nating mga pananampalataya talagang nakikilala ng mga sangkatauha, kagaya ng Papa ng Roma. Na kapag kami nagsalita sa tao, kahit sinasabi namin na ang minemensahe namin ay galing sa mga banal na espiritu, walang naniniwala. Kaya lang, yung mga minemensahe namin dito, bakit nagkakatotoo? So, ibig sabihin, lahat ng mga minemensahe namin ay mga katotohanan at pawang katotohanan lang. Katotohanan lamang. So, nung dumating po itong pandemya, dito ko po nakilala yung lahat ng mga namumuno sa ating pong gobyerno. Yung mga taong dapat sana ay naasahan ng sangkatauhan, lalong-lalo na po dito sa ating pong bansang Pilipinas. Dito po natin nakilala kung sino-sino ba talaga yung mga tapat sa kanila pong mga tungkulin. At dito ko nga po nakita na nung time ng pandemya, at alam ko rin po, nakilala nyo rin kung sino yung mga taong tumayo para sa katotohanan. Yung mga taong tunay na nagtanggol at nagmalasakit sa taong bayan. Alam nyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito pong nangyaring ito na pandemya, sana po ay maging isang leksyon sa atin na sana po kapag may mga tao na lumabas na nagsasabing nagmemensahe yung mga banal na espiritu, hindi po ba pwedeng pakinggan naman natin sila? Kasi po, hindi po kami lalabas sa social media ng ganun-ganun lang para magpasikat sa inyo. Kami po ay lumabas sa social media hindi po para magpasikat,
hindi po para sa kung ano man. Wala po kaming sahod dito, wala po kaming sweldo rito, at wala po kaming ano man na kinikita dito. At hindi po kami nagpapakilala na kami si ganong ganyan. Ang aming pong inihahayag dito, kung ano yung sinasabi doon sa kaitaasan ng mga banal na espiritu. Alam niyo po yung ipinapahayag nila na sa kabila na ang mga tao ay talagang wala nang kinikilalang Diyos. Patuloy pa rin po yung ating pong dakilang Ama sa pagbibigay ng mga mensahe upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan din ng mga taong kanyang mga ginagamit. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay gumagamit ng tao? Palagay nyo. Bakit ang Diyos ay kailangan gumamit ng tao? Sige po, sagutin po ninyo. Kaya lang, ang nangyayari sa ating pong kapanahunan, kapag may mga tao nagpapakilala na sila ay ginagamit ng Diyos, ano nangyayari? Pinagtatawanan, pinagsasabihan at pinagwiwikaan ng mga samot-saring mga masasama na pawang mga kasinungalingan. Tama po ba? Alam niyo po sa mga inaabot lang po naming mga panlalait sa tao, pero di pa rin po kami tumigil. Kasi alam niyo po, kailangan naming makasunod sa kung ano po yung inuutos sa amin ng mga banal na espiritu. Lalong-lalo na po ang ating pong Panginoon. Kaya po kanina, nung nabasa ko po yung post ng isang, hindi ko po naalala yung pong pangalan. Sige po, basahin po natin yung post niya. 4 simple steps daw kung paano hindi mamamatay sa mga susunod na scamdemics. Yun nga po yung nabalitaan ko na may niluluto na naman itong Department of Health at saka yung World Health Organization ng mga scamdemic na naman. Sana po natuto na po tayo sa mga nagdaang nangyaring mga pandemya na yan na talagang pinagkakitaan lang po pala yung sambayan ng Pilipino at yung buong mundo. Na maraming mga tao ang nangamatay, maraming mga tao ang nangapahamak. At alam ko po na lahat ng mga nabakunahan ay ramdam na ramdam ninyo ang naging epekto sa inyong mga katawan. Na kung dati nagkakasakit kayo sa loob ng 5 taon, 1 beses, 2 beses lang, halos nung nabakunahan kayo, halos buwan-buwan may sakit kayo. Tama po ba? Nabakunahan po ba kayo at ang braso nyo? Bukod sa magnetic ay umiilaw din kapag natutukan ng dark light. Totoo po yan. Subukan nyo po yung may parang mga laser na ilaw. Itutok nyo po yan sa inyo po mga nabakunahan at umiilaw po yan. Opo, ang itinurok po sa inyo ay ang tinutukoy sa Bible Revelation ng Panginoon Jesucristo na tanda ng hayop or mark of the beast. Kingdom System 666 sa Revelation 13:16 to 18. Revelation chapter 13 verse 16 to 18. Basahin niyo po 'yan. Sige po, babasahin po natin. Apokalipsis kapitulo 16 at kapitulo 13 talatang 16 hanggang 18. Ito po yung binigay po niyang verses. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga lipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ng ang anuman, ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid na ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So yun po yung nakalagay po dito sa verses na binigay po niya. At alam naman po natin
na yung mga nakasaad dito po sa banal na kasulatan, lahat po yan ay talagang tunay na naganap. Na nung pong time, lalong-lalo na po nung panahon ng ating pong naging Pangulong Duterte, na talaga pong naging sobra yung kanya po naging pamamahala. Na talaga pong, yun po yung mga katindihan ng lockdown, na hindi ka pwedeng bumili para makakain ka kaya lang hindi ka pwedeng bumili kapag wala kang yung sinasabing mga ano ba yun, mga pass na yun, quarantine pass o kung ano-ano man na mga katarantaduhan nila, na pawang mga katarantaduhan talaga. At yan po talagang grabe po ang ginawa sa sambayanan ng nakarang administrasyon na yan, na sana po ay pakaisipin ninyo na itong mga taong ito ay talagang ginamit lang ang kanilang mga posisyon. Sana po ay magkaroon po tayo ng pagkaalam at mapagbulay-bulaya po natin yung kanilang mga ginawa sa sambayanan, na kanilang sinikil yung ating mga karapatang pantao na hindi nararapat. Alam niyo po ba na maraming mga tao noon ang nagutom, maraming mga tao noon ang nawala ng trabaho, maraming mga tao noon ang talagang naghirap, na hindi naman sapat yung kanilang mga ipinamahagi. Naging kawawa po ang sambayan ng Pilipino. Kaya po, sa susunod, na kung kayo ay mamimili pa ng mamumuno ng bayan, sana naman po, yung tao namang makadiyos, hindi yung taong may pansariling hangarin. Nakukuha po kasi tayo sa galing manalita at sa pagiging sikat ng isang tao. Tapos bandang huli, ayan, nagsisisi na lang ang sambayanan. Dahil yung parang tao na kanyang iniluklok, na sana ay aasahan natin, sasandigan natin, na siyang ipaglalaban ng ating mga katuwiran at magmamalasakit sa sambayanan. Siya pa pala ang number 1 na magiging kalaban ng bayan. Dahil sa bandang huli, makikilala ninyo kung ano talaga yung tunay niyang pakay sa sambayanan. Alam niyo po mga kapatid, sa pananampalataya, kasi po, nag-live po ako, gawa nga po ng may mga naririnig po ako na kesyo palalayasin daw yung Presidente Bongbong. May mga taong may mga taong nagbubuo ng mga grupo at nagpipirma-pirmahan para daw palayasin yung gobyernong kurap daw ni Bongbong Marcos. Ang tanong ko po dito, palalayasin nyo raw yung gobyernong kurap, ano kaya yung gobyerno namang ipapalit nyo? Baka naman mas higit pa sa gobyernong pinalayas ninyo. Hindi nyo po ba napansin yung nangyari kay Pangulong Erap Estrada? Sa totoo lang, mas ano pa nga si Pangulong Joseph Estrada kay Gloria. Pinalayas daw si Pangulong Joseph Estrada dahil kurap daw. Yung palang ipinalit na Gloria Arroyo, mas matindi pa pala. Alam niyo naman po kung ano yung mga nangyari, hindi ko naman po kailangan pa magkwento. Dahil talagang ultimong ang Pangulong Noynoy Aquino. Ano po ang binanggit ng Noynoy Aquino? Na Pangulong Noynoy, Pinoy, wala ng pondo ang gobyerno. Ibig sabihin daw, nasimot daw yung kaba ng bayan. Hindi po kaya ganito rin ang mangyayari sa atin?
Ito yung sinasabing history repeat itself. Kaya po kami ay patuloy na naghahayag upang tayo po ay magkaroon ng mga pagbubulay-bulay, upang tayo po ay magkaroon ng mga kaalaman. Kagaya po, babalikan po natin yung kanina, kagaya po ng yung sa COVID-19 na yan. Bago po dumating yung vaccine na yan, inihayag na po namin niya sa sambayan ng Pilipino na walang magpapabakuna. Balikan nyo po yung mga dating video namin. Mga video year 2020, 2021, wala po kaming tigil kakasigaw na walang magpapabakuna. Wala pong naniwala sa amin. Sabagay, meron naman pong ilan na mga tumayo at talagang ipinaglaban nila yung kanilang mga karapatan. Dahil sa totoo lamang po, hindi po gobyerno ang pwedeng humawak ng buhay po natin. Dahil hindi sila ang may-ari ng buhay natin. Tayo ang may-ari ng buhay natin at ang ating pong dakilang Ama. Wala silang karapatan na sikilin ang ating mga karapatan. Karapatang pantao. We have an inherent right para pangalagaan natin yung nag-iisang buhay natin. Tuloy po natin yung binabasa po natin pinost ng ating pong kapatid. Kaya po ako'y humahanga po sa nag-post na ito. Na para po mabigyan ng kaalaman ang buong sambayanan na kung sakali pa na may dumating na naman panibagong scamdemic. Ay po dito at Daniel 2:43, sa kabutiang palad po ay hindi pa ang final stage at papunta pa lamang po. Dahil ang katapusan po niyan ay ang transhumanism 666 or posthumanism 666, at gusto po nila tayong gawin ng mga robotic, cybernetic organism. Tingnan ninyo naman po yung kahayupan ng mga taong to. Gusto tayong gawin mga robot. Pasensya na po sa akin po mga pananalita. Talaga pong ramdam na ramdam ko po yung gusto nilang gawin sa sangkatauhan. Para na lang po tayong mga walang kabuluhan. Para lang po tayong gusto nilang gawin mga robot na mga walang silbi. Salamat po sa Diyos Ama at naunawaan po natin itong mga bagay na ito at loobin po nawa niya na kawaan tayo at ma-detox po natin yung mga yan sa katawan ninyo bago po mahuli ang lahat. Pagsisihan po natin ang pagkakamali at ang utos po ng Diyos. Kapag naunawaan po natin ang katotohanan ito, Revelation chapter 18 verse 4. Basahin po natin. Pahayag chapter 18 verse 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Totoo po yan. Dahil yan pong COVID-19 na yan, kung hindi nyo po nalalaman, yan po yung salot na ipinanalot po ng ating pong dakilang Ama, na ibinulaos niya dahil sa galit ng Diyos sa sangkatauhan. Babasa po tayo ng sita sa Biblia. Ito po ay galing po sa aklat ng Zephanias, Kapitulo 1, talatang 17. Napakaliwanag po nito. At aking dadalhan ng kapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayan po. Talaga pong itinakda po yan. Na dahil nga po sa galit ng Diyos, alam niyo po ba naging dahilan talaga dyan kung bakit ang Diyos po ay nagagalit
sa sanlibutan, sa sangkatauhan. Ito po yung tunay na dahilan. Dahil maraming mga tao ang hindi sumusunod sa kanyang 10 utos. Napakaliwanag po ang binibitawan ko sa inyo mga katotohanan ito. Yan ang katotohanan na dapat ninyong malaman kung bakit ang Diyos ay nagagalit sa sangkatauhan. Maraming mga tao ang lumalabag at sumusuway sa 10 kautusan ng Diyos. Yan po ang malinaw na nangyari sa buong sanlibutan. Sabi nga po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana sa atin. Huwag nawang mangyari. Paano tayo sasagana kung tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala? Yang mga ginagawa natin na paglapastangan na walang habas na pagsuway sa kanyang kautusan. Hindi nyo po ba napapansin? Wala nang tigil ang mga kaparusahan. Lalong-lalo na po sa mga bansang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ang mga tao at mga bansang itinakwil ang ating Panginoong Hesukristo. Nararamdaman nyo na po ba yung ganti ng ating Panginoon? O hindi pa rin? Yung mga tao at mga bansa na kinikilala ay si Propeta Muhammad at si Propeta Buddha. Kailan lang, hindi ko alam kung may nakita po ako, pinost ko na rin po yun, na nagkaroon na naman ng lindol sa bansang Japan, 7.6 magnitude. Wasak-wasak po yata yung mga kalsada doon. Sino kinikilala sa bansang Japan? Hindi po ba si Propeta Buddha? Bakit hindi po natin subukan na kilalanin naman natin ang ating Panginoong Jesucristo? Baka kung sakali ito ay gawin ninyo, mabago ang kanyang pasya. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, sana po ay maalaman ninyo, lalong-lalo na po sa mga kamusliman. Tandaan niyo po yung nakasulat sa Mateo chapter 17. Alamin niyo po kung sino ang nagpakita sa ating Panginoon Jesucristo sa bundok. Sige nga po, puntahan po natin. Mateo Kapitulo 17. Babasa po tayo ulit ha. At pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya. At sila'y dinilang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap niya at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw. Pumuting tulad ng ilaw ang kanyang mga damit. At narito napakita sa kanila si Moises at si Elias at nakipag-usap sa kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang Panginoong Jesucristo, si Propeta Elias, Propeta Moises, yung mga dakilang propeta, bakit nagpakita sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ang tunay na dahilan? Alam niyo po ba ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Propeta Moises? Ito po ay sana ay marinig po ito ng lahat ng mga kamusliman, mga kapatid po nating Muslim. Sana po ay maalaman ninyo itong aking sasalitain. Makinig po kayong mabuti. Ito po ang sinabi ni Propeta Moises sa ating Panginoong Jesucristo. Babasahin po natin ito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, talatang 22. Ito po ang sinabi ni Propeta Moises tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Makinig po kayong mabuti. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta gaya ko
mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. Alam niyo po ba nangyari? Alam ko po na marami po mga kamusliman na talagang hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po, si Propeta Moises ang nagsasabi nito sa inyong lahat. Hindi ba kayo maniniwala kay Propeta Moises? O hindi nyo nalalaman itong sinabi ni Propeta Moises? Ngayong naalaman nyo na ang sinabi ni Propeta Moises tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ba kayo magbabago ng isipan ninyo? At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Ayan. Kaya po pala yung mga tao at mga bansa na hindi kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo ay patuloy at patuloy silang mga pinaparusahan. Patuloy at patuloy silang mga dinidilubyo, niyayanig, nililindol, binabaha, binabagyo. At kung ano na pang mga samut-saring mga kasakunaan ang sa kanila ngayon ay nagaganap. May laban ba kayo sa Panginoon Jesucristo? Tanong lang po. Ano po nangyayari sa batong itim ngayon? Hindi po ba samut-saring mga hindi ko po alam kung naintindihan at naunawaan ninyo kung ano yung ginagawa ng Diyos sa batong itim. Yes, sa bansang China na kinikilala si Propeta Buddha. Bakit hindi ninyo mapag-unawa na ayaw ng Diyos sa ginagawa ninyong mga pagsamba at ayaw ng Diyos sa kinikilala nyo na propeta na inyong sinasamba? Na ayon po sa pastor, ang propeta Buddha na kinikilala ninyo at yung propeta Muhammad na kinikilala ninyo ay wala sa kalangitan. At yung Quran na yan na inyong binabasa, wala rin ganyan sa kalangitan dahil ang nasa kalangitan ay Biblia, isang higanteng Biblia ang naroroon at ang kawangis ng Biblia ang nasa langit ay ang King James Version. Kaya ayaw nyo gumamit ng King James Version, di ba? Dahil mabibigat ang nakalagay at nakatala sa King James Version. Paano namin nalalaman itong mga hiwaga na to? Hayag na rin po sa inyo na mayroon po kaming mga propeta na akyat baba sa kalangitan. Hindi po ba yan isang hiwaga? Na alam po namin hindi kayang gawin ng ordinaryong pananampalataya lamang na inyong mga sinasambahan. Alam niyo po, napakasimple lang po ang hinahangad sa atin ng Panginoon. Kilalanin niyo lang siya. Paghariin niyo lang siya. Sa inyong puso, sa inyong isipan, sa ating buhay. At alam niyo po, lahat ng mga kasaganaan ng lupa at ng dagat, ipagkakalob yan ng ating pong Panginoon. Kung paghahariin lang natin ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko sa pananampalataya, alam ko naman po na mayroon kayong mga pananampalataya at paniniwala. Pero sana naman, yung mga pinaniwalaan nyo na yan, na hindi naman kayo nailigtas. At kung mayroong isang pananampalataya, na kagaya ng pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo, na siyang dinaanan ni Amang Abraham, dinaanan ni Amang Israel, Jacob, Moises, lahat ng mga propeta Isaias, Jeremias, propeta Daniel, Ezekiel. Alam niyo po ba, yan po yung pananampalatayang dinaanan nilang lahat. Lahat ng mga taong mga nangabanal na ngayon nandun na sa kaharian ng langit, sa kalangitan. Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, na kung hindi daw po dala
ang aral ng ating pong Panginoon Jesucristo, itakwil nyo na. Dahil sila raw po yung mga tunay na mga anti-Kristo na naglabasan po ngayon. At alam nyo po ba yung hiwaga ng buhay ng tao? Kailangan nyo po itong malaman. Dahil yung mga tao noon nakalaban ng ating Panginoon Jesucristo nung siya'y nakipagdebate sa iba't ibang mga pananampalataya. Alam niyo po ba, sila yung mga iba't ibang pananampalataya ngayon na ayaw sa Panginoon Jesucristo. Alam niyo po ba hiwaga ng buhay na yan? Tayo ay nire-reincarnate ng Diyos. At sa bawat panahon, bumabalik at bumabalik lang yung tao. Lalong na yung mga tao noon na nakalaban, nakadebate at tumututol sa paghahari ng ating Panginoon Jesucristo. Sila pa rin yung mga tao na yon na ayaw pa rin. Kaya po sabi ng ating pong dakilang Ama na siya po'y bumaba dito sa karya ng langit ng kausap ang pastor. Anak, walang nagbago kahit isa. Wala. Nakita niyo po kung gaano kahiwaga yan? Tama rin po yung sinabi ng ating po kagalang-galang na Apostol San Pablo. Basahin niyo po yan, Roma, Kapitulo 3, talatang 10. Yun din po yung sinabi ng ating pong Ama. Walang nagbago kahit isa. Wala. Sige po, basahin na po natin. Roma, Kapitulo 10, Kapitulo 3, talatang 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sige po, tuloy po natin, maganda po rito. Ang kanilang lalamunan ng isang libingang bukas, nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag na mga ulupong, aksiyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Kaya nga po minsan natatawa po ako kay Miss Lynn Agno. Alam niyo po ba kilala niyo po ba si Miss Lynn Agno? Isa po yan sa isa rin sa nakita ko at hinangaan ko nung panahon ng pandemya. Isa rin po siya sa tumatayo para sa katotohanan. Dapat po, yan po yung mga tatangkilikin yung mga nagbabalita ng mga katotohanan. Kagaya po ni Miss Lynn Agno. At hanggang ngayon ay patuloy po siyang naghahayag ng mga katotohanan. At yan po mga sinasabi po ni Tatay Eduardo Miranda na mga bayaran, na mga vlogger at mga bayarang mga media, itakwil nyo na po sila dahil hindi po sila nakapaghayag ng katotohanan. Dahil ang paghahayag po ay napakalaking epekto po yan sa buhay ng isang tao. Dahil kung ano po yung kanilang inihahayag, yan po yung pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya kung ang pakikinggan po natin ay puro mga kasinungalingan, alam nyo po mangyayari sa atin, mapupunta po tayo sa pagkapahamak. Kagaya po nang nangyari sa ating buhay nung dumating ang pandemya. Araw-araw po kaming naghahayag ng pastor. Sigaw kami ng sigaw sa sambayanan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kayo magpapabakuna ayon po sa mga banal na espiritu na bumababa dito sa karya ng langit. Walang naniwala. Subalit yung mga nasa media na mga bayaran na sinasabi ni Tatay Eduardo Miranda na siya ninyong pinaniwalaan, ano nangyari? Hindi po ba milyon-milyon mga tao ang nangapahamak, hindi lang napahamak, kundi nagkamatay. Hanggang kailan tayo magiging mga mangmang? Kaya nga po ulitin ko sa inyo, sinasabi ng ating po kagalang-galang na Dr. Jose Rizal. At sabi niya, hindi ako kailanman natakot sa mga nananakop ng aking bayan. Ang aking ikinatatakot ay ang kamangmangan ng aking mga kababayan. Yun din po yung sinabi ng banal ng ating pong Ama. Sige. Oseas, Kapitulo 4.
Hoseas Kapitulo 4, talatang 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. O hindi po ba napakaliliwanag? At ang iba po naman, kahit nakakaalam na ng katotohanan, hindi pa ang tawag po dito, sila po yung sinasabi sa Biblia, mga piping aso, na kahit nakakakita na ng mga krimen at nakakaalam ng mga katotohanan, hindi kikibo. Alam niyo po ba magiging hatol ng Diyos dyan, ayon sa pastor? Yung mga tao nakakaalam ng katotohanan at hindi inihayag ang katotohanan, yung mga nasa saksiyan nilang mga krimen. Alam niyo po ba kapag kayo namatay, magiging mga pipi po kayo sa susunod niyong buhay. Hindi na kayo makapagsasalita pa. Kaya pakatandaan niyo po itong mga sinasabi ko sa inyo at sinasaysay ko sa inyong mga hiwaga ng buhay ng tao. Kapag ikaw ay nakakaalam ng katotohanan at hindi mo inayag sa sangkatauhan, malaking kasalanan po ang nagagawa po ninyo sa Diyos. At kapag ikaw ay namatay, kawawa kang nilalang. Isisilang kang isang pipi, bulag, pipi at bingi. Ngayon, alam nyo na. Alam nyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, alam nyo po ba yung makapagliligtas talaga sa atin? Anuman ang dumating na pandemya, anuman ang dumating na salot, anuman ang dumating na mga dilubyo, anuman ang dumating na mga kasakunan at mga kaparusahan at mga kung ano-ano mang mga salot, isa lang po ang kailangan natin gawin. Gusto nyo malaman? At para tumigil na yung mga nangyayari na yan ng mga kaparusahan sa buong sanlibutan, isa lamang po ang kailangan nyo pong gawin. Magbalik loob lang po tayo sa Diyos. Magsisi, magbago at magbalik loob po tayo sa ating pong dakilang Ama at paghari natin ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na kanyang kinikilala at kanyang kinalugdan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Walang ibang propeta na kanyang binanggit. Sige po, babasa po tayo. Aklat ng Mateo, Kapitulo 17, talatang 5. Alam niyo po kung sino nagpapahayag sa ating pong Panginoong Jesucristo na ayaw niyong paniwalaan? Sige, ito. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumimlim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Alam niyo po ba kung sino tinutukoy po dito ng ating pong dakilang Ama? Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Kundi ito yung kanyang Panginoong, ito yung ating Panginoong Jesucristo. Meron bang sinabi yung Ama tungkol kay Propeta Muhammad? Meron bang sinabi yung Ama tungkol kay Propeta Buddha na siya ninyong pakinggan? At napakarami pong mga patotoo sa Biblia na ang ating lang paniniwalaan. Sino ba yung kaisa-isang propeta na nagtagumpay na umupo doon sa kanan ng Diyos Ama, doon sa kalangitan, sa kanyang kanan? Mayroon po nagpatotoo. Walang iba kundi ang ating pong kagalang-galang na propeta Juan Evangelista, na ang kanyang kaluluwa ay umaakyat doon sa kalangitan. Alam niyo po kasi yung mga hiwaga ng pagganap ng mga propeta. Halimbawa, ako si Propeta Juan Evangelista. Uupo ako sa isang luklukan.
ang aking kaluluwa ay aakyat sa kalangitan. Lahat ng makikita ko doon sa kalangitan, ibubukas po yan ang aking mga labi. At si kagalang-galang na San Lucas, isang Dr. Lucas, San Lucas, siya po ang nagsusulat. Habang ang aking kaluluwa ay nasa kalangitan at ang aking katawan ay nagsasalita, parang isang speaker, sulat po ng sulat si propeta, si San Lucas. Dahil siya po ang naging reporter nung kapanahunan po nila. Yung yung sinasabing editorial o reporter ng mga alagad at ng ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil si Dr. Lucas ay mayroong isang pasyente, nanay ni Santa Teresita, ayon po ito sa pastor. Mga lihim po ito na karunungan. Yung babaeng 12 taon na inaagasan ng dugo na hindi niya mapagaling-galing, nagmadre pa ang kanyang anak na si Santa Teresita para lamang may debosyon. Nagdeboto siya para lang sa kagalingan ng kanyang ina. Subalit, sa paghipo lang ng nanay ni Santa Teresita sa laylayan ng damit ng ating Panginoon Jesucristo, walang kagatol-gatol, isang himala ang naganap. Siya ay gumaling. Yung kanyang pag-agas ng kanyang dugo ng 12 taon ay agad nawala. At nang ito'y malaman ni Santa Teresita at ni Dr. Lucas, lumipat na po sila sa krusado ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang tunay na kasaysayan ng isang doktor na sumapi sa krusado ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po galit na galit ang Romano Katoliko sa ating Panginoong Hesukristo. At napakaraming beses po nila na nais patayin ang ating Panginoon Hesukristo. Kaya kung matututo po kayong magbasa ng banal na kasulatan, malalaman nyo po kung sino ang mga pumatay sa kanyang 12 apostol. Romano Katoliko pa rin po. Roman Empire. Tapos nung napatay nila si San Pedro, sasabihin nila, kauna-una ang Papa ng Roma. Sige nga, papuntayin nyo nga rito yung Papa ng Roma, lahat ng mga kaparian. Pababayin natin dito sa San Pedro, pababayin niya ng pastor. Ewan ko lang kung hindi kayo pagsasampalin ni San Pedro. Dahil yung mga kasinungaling ang ginagawa ninyo. Siya po mismo yung maghahayag na hindi siya naging kauna-unang Papa ng Roma. Wala pong makakapagsinungaling dito sa kaharian ng langit. Siya mismo ang magpapatotoo sa buong mundo na siya ay hindi naging Papa ng Roma, kauna-unang Papa ng Roma. Pabababayin po ng pastor si San Pedro dito. Kaya po lahat ng kaparian at lahat ng Papa ng Roma, papuntahin niyo po rito. Yan po yung hamon ng pastor sa buong mundo. Para maalaman nyo na yung mga katotohanan ng mga ginagawa nila. Mga pagsisinungaling na ginagawa nila sa mga banal. Tapos sasabihin nyo, yung Panginoon Jesucristo, Katoliko? Ilang beses na po namin inihayag. At ito din po ang inutos sa amin ng aming Panginoon Jesucristo, ng ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng mga tao na panahon na para maalaman nyo raw kung ano yung pananampalataya na kanyang dinaanan nung siya ay narito pa sa lupa. Para matapos na po yung panloloko nila sa inyo. Na Panginoong Jesucristo raw ay isang Katoliko, napakalayo po. Ayan, tingnan nyo, ang lakas ng tik-tik ng butike. Ano ibig sabihin? Kapag ang butike nagtitik-tik sa sinasabi ng isang tao, ibig sabihin, kinakatigan niya ang katotohanan ng inihayag ng isang tao. Tama po ba? Eto po, ipakikilala ko pong muli at uulit-ulitin ko po ito sa inyo hanggang saang talatang ito ay matatak sa inyong puso at nang hindi na po kayo maloko pa ng mga nangangaral sa inyo.
Ito po ang pananampalatayang dinaanan ng ating pong Panginoon Jesucristo na siya pong dapat na pong mahayag sa sangkatauhan. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng San Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po itong ginagawa ng Vatican sa sangkatauhan. Alam niyo po ba na ito pong paghahayag po namin sa inyo para maalaman niyo na po yung katotohanan, na sana po maalaman ninyo na ito pong paghahayag namin na katotohanan. Kahit nakataya po ang aming mga buhay dito, wala naman po problema sa amin yan. Ang sa amin po ay maihayag namin ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang na inihahayag ng ating pong Panginoon Jesucristo kung paano niya itong inihayag nung kanyang kapanahunan na siya nabubuhay pa dito sa sanlibutan. Ay ganun din po namin ito patututuhanan at ihahayag sa inyo kung anong pananampalataya ang kanyang daladala nung panahon na siya ay narito pa sa lupa. Siya po ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang tinuturo ng Vatican? Na mga tao ay sambahin ang mga ribulto, sambahin yung mga kahoy, sambahin yung mga marmol, sambahin ang mga ribulto na kanilang inanyuan. Mga ginto pilak, chok, plastic. Maawa po kayo sa inyo po mga sarili. Tandaan niyo po mga kapatid ko, hindi po ako nanunuligsa. Ito po ay pagtutuwid na po sa mga pagkakamaling ginagawa po nila para wala na pong tao pa na mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Paghahayag po ito ng katotohanan na kung inyo lamang pong paniniwalaan ang aming pong mga hinahayag, ay magkakaroon po tayo ng mga kaligtasan. Dahil ito pong mga katotohanan ito na aming pong hinahayag sa inyo. Ito po ay ang paghahayag ng ating pong Panginoon Jesucristo. Inuulit lamang po namin. Dahil kami po yung mga tao na kanya pong inatasan na para maalaman ng sangkatauhan kung ano yung pananampalatayang kanyang daladala nung panahon na siya ay narito pa sa lupa. Tama na po yung mga pagsisinungaling mga kapatid ko sa pananampalataya. Tama na po yung pagsamba sa mga ribulto. Wala po tayong mapapala sa pagsamba sa mga ribulto na yan. Tandaan po natin ang ating pong dakilang Ama ay Diyos na mapanibuguin. Na kung kayo po ay makikita ng ating dakilang Ama na nakaluhod sa harapan po ng ribulto, akala ninyo natutuwa sa inyo ang Ama? Hindi po, malayo po. Galit na galit po sa inyo ang Ama kung makikita kayo na kayong lahat ay nakaluhod sa ribulto. Dahil ang sabi niya, hindi siya ribulto. Napakalinaw po. Ang binasa po natin, ang Diyos ay Espiritu. Sige po, ulitin po natin. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ang mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan po ang napakalinaw, malinaw na dapat niyo po itong maalaman na. At sana po ito manimito sa inyong mga puso at isipan. Para po kung makakita kayo ng mga ribulto, iwasan nyo na po yan. Dahil sa akala nyo kayo ay nananalangin sa harapan ng ribulto, akala ninyo natutuwa sa inyong Ama. Galit na galit po ang Ama kapag nakikita kayo na kanyang mga anak
ay nakaluhod sa isang rebulto, sa harapan ng isang rebulto. At ito po ang isa pa po ninyong dapat pong malaman. Ayaw na ayaw rin po ng ating dakilang Ama ang pananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit na pananalangin. Ayaw po niya ng Ama. At yung mga pananalangin daw po natin sa mga likuang daan, ayaw na ayaw din po yan ng ating pong dakilang Ama. Sana po ay maunawan at maintindihan nyo po yung aking pong mga sinasalita sa inyo at inihahayag. Sige po, bilang patutuo ko po, basahin po natin yan sa aklat ng Mateo Kapitulo 6. Babasa po tayo ha. Sa 5 po tayo mag-umpisa. Pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. Ano po yung sinagoga? Di po ba sa mga simbahan? Marami po mga tao ang nananalangin, mga nakatayo. At ito pong sinasabi dito mga likuang daan, ito po yung mga kalsada, di po ba sa mga daan paliko-liko? Habang ang mga tao ay hila-hila yung mga rebulto. Habang ang mga tao ay walang patid na nananalangin ng rosaryo. Paulit-ulit na pananalangin. Lalong-lalo na po yung Ama namin. Alam niyo po ba na ayaw po ng Ama na inuulit ang panalangin Ama namin. Ito po, tuloy po natin. At pagka kayo ay magsisidalangin ay huwag kayong mga gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila makita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ganti. Datapwat pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin mo ay huwag ninyong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na pananalangin na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didingdin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago niyo hingin sa Kanya. Sana po mga kapatid ko sa pananampalataya ay pagbulay-bulayan niyo po yung aking po mga inihayag. Dahil ito po mga inihayag po na ito po ay galing po sa ating pong Panginoon Jesucristo na dapat niyo po itong gawin na at ganapin. Dahil hindi po ang tagapakinig lamang ang inaaring ganap ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon, kundi yung mga taong gumaganap ng kanyang mga salita. Yung mga tao na kapag narinig yung mga ganitong mga aral, isasabuhay mo po yung mga aral na inyo pong narinig. At hindi po yung pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa, hindi po ganon. Kaya po kung tayo ay nagkakaroon po ng mga ganitong mga aral ng banal na kasulatan na galing po sa ating pong Panginoon Jesucristo, isabuhay po natin. Dahil dito mabubuhay ang berbo sa ating pagkatao. Yan po ang tunay na hiwaga ng banal na kasulatan na kung iyong ginawa at ginanap yung mga bagay-bagay na iyong natututunan sa banal na kasulatan, nabuhay sa iyong pagkatao ang Kristo, ang Berbo. Kaya nga po nagkakaroon ng bagong Kristo. Kapag naganap mo yung nakasulat sa banal na kasulatan,
Kaya nga po napakalinaw yung sinabi po ng ating pong Panginoon na hindi ang tagapakinig lamang. Kaya po sa lahat po ng mga nakikinig sa akin, pakiusap ko lang po, gawin po ninyo yung mga bagay na naririnig po ninyo. Kung narinig nyo po sa akin na bawal manalangin ng paulit-ulit na gaya ng pagro-rosaryo, pwede naman po tayong magrosaryo, huwag nyo lang pong ulitin. Tama na po yung isang ama namin, isang sumasampalataya, isang Aba Ginoong Maria, in due respect sa ating pong mahal na ina, Inang Birhen Maria. Hindi po natin pwedeng alisin yung rosaryo na yan. Kaya lamang po, ayon po sa pastor, hindi daw po natin yung pwedeng ulit-ulitin. Dahil ayaw po ng dakilang ama, lalong-lalo na po yung ama namin. Kayo po tatanungin ko po kayo, meron kang pangalan, halimbawa, Maria ang pangalan mo. Merong tumatawag sa iyo. Tinawag ka na ng isang beses, lumingon ka na. Habang nakalingon ka, wala pa rin tigil na katatawag sa iyo ng Maria. Hanggang yung pagtawag niya ng Maria sa iyo, 1,000 na. Anong maramdaman mo? Hindi po ba? Parang mabubuwisit ka sa taong nakatingin ka na sa kanya, tawag ka pa rin ng tawag. Ano pong ibig sabihin nun? Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, at isa pa po na dapat po nating malaman, kapag po tayo ay mananalangin, dapat daw po para dinggin yung ating mga panalangin. Kung meron ka pong nakaalit o nakaaway, humingi ka muna ng makipag-ayos ka muna po sa kanya. Na kung meron kang nakaalit, nakaaway, kung ikaw ang nagkasala, magpakumbaba ka sa kanya, humingi ka ng tawad. Para kung sakali na ikaw ay mananalangin, sa patawarin kanya o sa hindi. Ang importante, humingi ka ng patawad sa kanya kung ikaw ay nagkasala sa kanya. Kaya patawarin kanya kung hindi, ang importante, ipinakita mo yung sinseridad na paghingi ng kapatawaran kung ano man yung nagawa mo kasalanan sa kanya. At doon ka manalangin sa iyong Ama na nasa langit para dinggin ng ating Ama ang ating pong mga panalangin. At alam niyo po ba kung bakit daw ang mga tao ay hindi dinirinig ng ating Ama yung kanilang mga panalangin? Babasa po tayo sa Isaias, Kapitulo 59, talatang 1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Alam niyo po ba yung sinasabing Diyos dito? Yung pagluhod-luhod niyo po sa harapan po ng mga ribulto, bawal na bawal na bawal na bawal na bawal na bawal po yan sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Karumal-dumal po sa harapan ng dakilang Ama, ang makikita kanya na ikaw ay nakaluhod sa harapan ng isang ribulto. Kahit gawin mo pang ginto yung ribulto na yan, kahit gaano pang ganda ang gawin mo sa ribulto na yan, ayaw na ayaw po ng Ama. At huwag niyo po yung yuyukuran, at huwag niyo po yung paglilingkuran, huwag niyo bibihisan, ipagpapatayin ng napakamamahali at mga magagandang damit. Ayaw na ayaw po niya ng dakilang Ama. Sana po'y maunawaan at maintindihan niyo po na ang ating pong Ama ay Diyos na mapanibughuin. Ayaw na ayaw niya na ang kanyang mga anak ay nakikita nakalood sa harapan ng mga ribulto. Kaya po sa lahat po ng mga taong nakikinig sa akin, huwag po kayong magalit sa akin dahil ito po mga katotohanan na ito po ay masakit yung mga katotohanan na ito. Pero ito pong mga katotohanan ito ang magpapalaya po sa inyo sa mga maling paniniwala, maling reliyon at mga maling itinuro po sa atin upang tayo po ay magkaroon na ng kaligtasan ng ating pong mga panalangin ay dinggin na ng ating pong dakilang Ama. Alam
niyo po ba na kung bakit po kami ay naghahayag sa inyo? Yan nga po yung sinasabi po namin sa inyo na hindi po para kami magpasikat. Dahil ang ating pong itinataas dito, walang iba kundi ang ating pong dakilang Ama at ang ating pong Panginoon. At ang lahat ng mga banal na espiritu, sila po yung ating pong pinupuri, dinadakila, itinataas, iginagalang, sinasamba, at dapat purihin magpakailan-kailan paman ang ating pong dakilang Ama at ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sila lamang po at walang iba. Hindi po kami. Dahil tayo pong lahat ng mga nilalang, ang ating sasambahin ay ang lumalang sa atin. Pero po yung mga taong nagpanggap at nagsabing sila daw ang Diyos dito sa sanlibutan, alam nyo na po kung sino po sila. Tinanggap na nila ang sa kanila ganti. Yan po ang sabi ng Panginoon. Yung mga taong nagpanggap na Diyos at yung mga taong yung karangalan ng ating pong dakilang Ama, inagaw nila. Kagaya ng Papa ng Roma, inagaw niya ang karangalan na para sa dakilang Ama. Kita niyo po yung ginagawa niya. Kahit saan siyang bansa pumunta, niyuyukuran, hinahalikan, sinasamba ng buong sanlibutan yung Papa ng Roma. Nasa halip sana, sabihin niya, huwag ako ang inyong sambahin, kundi ang lumalang sa akin. Sino lumalang sa kanya? Hindi po ba ang ating dakilang Ama? Siya dapat ang ipakilala niya, hindi yung kanyang sarili. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo. At sinasabi rin ng pastor, walang Papa ng Roma na nakarating ng kalangitan at mga pari. Sana po'y maunawaan niyo po yan. Paano po namin nalaman? Yan nga po sinasabi ko sa inyo na hindi ninyo mapaniwalaan. May mga propeta po kami akyat baba sa kalangitan. Akyat baba sa kalangitan. Kaya nalalaman po namin yung mga nangyayaring mga hiwaga doon sa kalangitan. Sana po ay meron po kayong mga natutunan dito sa karya ng langit. Patuloy at patuloy lang po kayong makinig ng mga aral ng katotohanan dito po sa karya ng langit. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, tanging ang pagsunod lamang po sa mga batas, palatuntunan at mga kautusan ng ating pong dakilang Ama ang makapagliligtas sa atin. Babasa po tayo huling mensahe. Galing po ito sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yun po yung 10 utos niya. Ito po nasa likod ko. Kaya po kahit 10 kami, dala-dala po namin yung 10 kautusan na yan. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya tandaan po natin lagi, mga kapatid ko sa pananampalataya, darating po ang panahon, lahat po tayo ay luluhod sa harapan ng ating dakilang Ama at bawat dila ay magsusulit sa kanyang dakilang harapan. Kaya sana po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung mayroon mang mga taong naghahayag ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, sana po ay pakinggan nyo naman. Dahil ito po ay ginagawa namin para po sa inyong, para po tayong lahat ay sama-sama doon sa karya ng langit, sa tunay po nating tahanan. Na tayo pong lahat ay magkaroon po ng kaligtasan, hindi lamang po yung ating kaluluwa, kundi pati na rin po yung ating mga pisikal na pangangatawan. Dahil dito po sa karya ng langit, punta lang po kayo dito. Libre po ang gamutan dito, wala pong bayad. Nandiyan po yung pastor na siyang maggagawad po sa inyo. Kaya lamang po dito, kailangan po kayong aralan muna ng banal na kasulatan. Dahil ang ebanghelyo po, ang kaligtasan ng bawat taong sumasampalataya. Yun lamang po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang hapon. At sa lahat po ng mga tao, sana po ay ikalat po natin ang pag-ibig, kapayapaan
sa lahat ng mga tao. Ito po yung ating ihasik, pag-ibig, kapayapaan sa lahat ng mga tao. Dahil ito po yung ninanais ng ating pong Panginoon, ang walang hanggang pagkakaisa at walang hanggang kapayapaan sa lahat ng tinapal. Kaya kailangan na po na siya na lamang ang ating paghariin at hindi yung kung sino-sino pa. Lamang po at magandang tanghali po sa inyong lahat.